Mga kababayan nating mga minamahal na senior citizens, bago kayo mag-scroll o lumipat ng channel pakiusap, ay makinig kayo ng ilang segundo lang dahil ang susunod kong sasabihin ay maaaring magbago ng inyong buhay ngayong buwan na ito. Ngayong April 2026 may isang napakahalaga at napaka-urgenteng impormasyon na dapat marinig ng bawat senior citizen SA ating bansa. Hindi ito exaggeration, hindi ito clickbait, ito ay ang purong katotohanan tungkol sa pera na maaaring nasa inyong pangalan, ngayon mismo naghihintay sa inyo at hindi ninyo alam na mayroon pala kayo nito ngayon. Kung hindi kayo mag-subscribe sa channel na ito, maaaring makaligtaan ninyo ang mga ganitong importanteng update sa hinaharap. Pindutin ang subscribe button at ang notification bell ngayon para palagi kayong may alam bago PA man malaman ng iba. Diit ang channel na nagmamalasakit sa inyong kapakanan ngayon. Simulan na natin. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang posibilidad na makatanggap ng hanggang 218,500s o higit PA bawat buwan mula sa ibang programa ng gobyerno na espesyal na inilaan para sa ating mga minamahal na senior citizens. At ang nakakakilig na katotohanan na gusto kong ibahagi sa inyo ay ito napakaraming senior citizens sa ating bansa ang hindi nakakakuha ng buong halaga ng kanilang mga benepisyo, hindi dahil wala silang karapatan dito, kundi dahil walang nagsabi sa kanila kung paano ito maklaim ng tama. Kaya ngayon dito na tayo magsimula. Uupo tayo ng parang magkaibigan lang, tayo na nag-uusap sa loob ng bahay. Walang matatandang salita, walang komplikadong proseso, simpleng paliwanag lang para maintindihan ang lahat. Una, alamin natin kung saan nagmumula ang halagang ito. Ang P-Team 500 na pinag-uusapan natin ay hindi isang solong, malaking tseke na padadalhan ng gobyerno sa inyong pintuan. Hindi ganon ang sistema. Ang halagang ito ay pinagsama-samang benepisyo mula si AIBAT, ibang pinagkukunan na kapwa legal, kapwa opisyal at kapwa para sa inyo. Kailangan lang ninyong malaman ang bawat isa at malaman kung paano ito kukunin ng tama, kaya hayaan ninyo akong ipaliwanag ito ng isa. Ang unang pinagkukunan ng benepisyo ay ang social pension mula sa DSWD or Department of Social Welfare and Development. Ang programang ito ay espesyal na dinisenyo para sa mga tinatawag na indigent senior citizens. Ang ibig sabihin ito ay para sa mga senior na taon, gulang pataas, walang regular na pinagkukunan ng kita, walang SSS pension, walang GSIS pension, at inaalaga ng kanilang pamilya o ng kanilang komunidad. Ang halaga ng social pension ngayong 2026 ay PH, bawat buwan o PH3 bawat kwarter o 3 buwanan ngayon. Dahil ang buwan ng Abril ay simula ng ikalawang quarter ng taon, maraming senior citizens ang maaaring makatanggap ng PH 3,012 SA isang beses mula sa programang ito ng DSWD, and napakadagdag SA inyo lalo na para sa mga senior na wala talagang ibang pinagkukunan ng kita. Ngunit narito ang malaking tanong, kasama na BA kayo sa listahan ng DSWD sa inyong barangay? Kung hindi PA, huwag kayong mag-antay PA ng kahit isang araw. Pumunta kayo sa inyong barangay hall ngayon din at itanong kung paano kayo maaaring ma-enroll sa social pension program. Ang inyong barangay social worker, ang taong kausapin ninyo, sila ang nakakaalam ng buong proseso at sila ang tutulong sa inyo para masigurado na ang inyong pangalan ay mapapasama sa listahan ng mga tatanggap ng benepisyong ito. Ang ikalawang pinagkukunan ng benepisyo ay ang SS pension o ang Social Security System monthly pension para sa mga miyembro ng SS na nag-retire na at tumatanggap na ng kanilang regular na benepisyo ngayon. Ang average na SSS pension ngayon ay nasa pagitan ng 1,000 hanggang 6,000 bawat buwan, ngunit ang eksaktong halaga ay depende sa maraming bagay, tulad ng inyong contribution history, ang bilang ng inyong credited years of service, at ang inyong average monthly salary credit noong kayo ay aktibong nagbabayad ng SSS contributions. Narito ang isang bagay na gusto. Kung bigyang diin ang ilang miyembro ng SSS ay nakakatanggap ng mas mataas na pensyon kaysa sa iba. Bakit? Dahil nag-apply sila ng mga karagdagang benepisyo, tulad ng 13th month pension at ng iba pang kasamang benepisyo na hindi lahat ng pensyonado ay alam na mayroon pala sila nito. Tatalakayin natin ito ng mas malalim sa mga susunod na bahagi ng ating pag-uusap ngayon.
Ngunit ang punto kao ay ito huwag ninyong ipalagay na ang inyong SSS pension ay ang pinakamataas na maaari ninyong matanggap. Maaaring may higit pang matatanggap kayo kung susuriin ninyo ng mabuti ang inyong account at ang mga benepisyong maaari ninyong i-claim. Ang ikatlong pinagkukunan ng benepisyo ay ang GSS Pension o Government Service Insurance, a system para sa mga dating empleyado ng gobyerno na nag-retire na. Kung nagtrabaho kayo sa gobyerno at nag-retire na ang inyong GSIS pension, ay karaniwang mas mataas kaysa SASSS pension. Maaari itong umabot ng 7 hanggang PH po bawat buwan depende sa inyong huling sweldo at SA bilang ng inyong mga taon SA serbisyo ng pamahalaan. At ngayong April 26 ay may napakahalagang anunsyo ang GSS tungkol siya mga karagdagang benepisyo para SA mga pensyonadong 7 taon, gulang pataas kung kayo ay PIT na o higit PA pakiusap, ay makinig ng mabuti sa bahaging ito dahil maaari itong direktang makaapekto sa inyong monthly na kita mula sa GCs. Ang ikaapat at huling pinagkukunan ng benepisyo na tatalakayin natin ngayon ay ang tinatawag na Senior Citizen Cash Assistance o SCCA. Ito ay may ibinibigay ng ilang lokal na pamahalaan bilang karagdagang tulong sa kanilang mga senior citizens. Ngunit narito ang isang mahalagang paalala. Tungkol dito hindi ito pantay sa buong bansa. Ang ilang lungsod ay nagbibigay ng PH 500 bawat buwan. Ang iba ay 1,000 o higit PA. At may ilang lugar na hindi PA nagpapatupad ng ganitong programa, kaya mahalagang malaman ninyo kung anong programa mayroon sa inyong munisipyo o lungsod. Para malaman ito pumunta sa inyong City Hall o Municipal Hall at itanong sa opisina ng Social Welfare kung may Senior Citizen Cash Assistance Program sa inyong lugar at kung paano kayo maaaring mag-apply ngayon. Kapag pinagsama ang lahat ng ito, ang PH Pongo mula SA DSWD Social Pension, ang 6 na leave na average na SSS pension, ang o higit PA mula sa GSIS para sa mga dating government employees, at ang karagdagang piso mula sa lokal na pamahalaan, madali itong umabot sa PHH 5 bawat buwan. Namo'y kailangan ninyong mag-qualify at kailangan ninyong maklaim ang bawat isa ng tama, walang papasok sa inyong bulsa. Kung hindi ninyo hahanapin at kukunin ito ng aktibo ngayon, ay pag-usapan natin ang mga pinakabagong update na naganap ngayong April 2026 na direktang nakakaapekto sa inyong mga benepisyo. At bago tayo magpatuloy, gusto ko munang sabihin sa inyo na kung kapakipakinabang sa inyo ang impormasyong ito, huwag kayong mag-atubiling i-share ang video na ito sa inyong mga kapamilya, kaibigan at mga kapitbahay na senior. Baka may isang lolo o lola diyan na desperado ng kailangan ng ganitong impormasyon ngayon. At kung hindi pa kayo nag-subscribe ngayon, ang tamang oras, i-subscribe kayo at iyon ang notification para hindi kayo makaligtaan ng kahit isang importanteng update na tulad ng ganito. Narito na ang unang importanteng update para sa Abril 2026. Ang SS ay nag-anunsyo ng bagong payout schedule para sa buwan ng Abril. Para sa mga SSS pensyonado, ang mga miyembro na ang SSS number ay nagtatapos sa 1 hanggang 5 ay makakatanggap ng kanilang pensyon sa unang linggo ng Abril. Ang mga numero na nagtatapos sa 6 hanggang 0 naman ay sumusunod sa ikalawa at ikatlong linggo ng buwan. Kung kayo ay tumatanggap ng inyong SSS pension sa ipamamagitan ng Union Bank, Land Bank, or DBP, ang inyong pera ay automatically na dinedeposito sa inyong account batay sa schedule na ito. Ngunit, kung kayo ay naka-enroll PRN SA over-the-counter na PAGI claim sa mga SSS branches, napakahalaga na marinig ninyo ang paalala ng SSS ngayong buwan. Hinikayat ng SSS ang lahat ng pensyonado na nag-a-avail PA ng over-the-counter na pag-claim na mag-update na ng kanilang payment mode at lumipat na SA Digital Banking. Ang dahilan ay simple, ang pag-claim ng personal SA mga SSS branches ay nagdudulot ng mahabang pila, lalo na para SA ating mga senior na nahihirapan SA pagtayo ng matagal. Ang paglipat SA Digital na paraan ng pagtanggap ng pensyon ay mas mabilis, mas ligtas at mas komportable para SA lahat. Kung wala kayong sariling bank account o hindi kayo sigurado kung paano ito gawin, humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo. Kaya nila itong gawin para sa inyo sa loob ng ilang minuto lang. Ang pangalawang importanteng update ngayong Abril 26 ay isang napakahalaga na policy clarification na inilabas ng SSS tungkol sa mga surviving spouses
Itay Kurdistan Iswatin yung mga SSS member na kasalukuyang tumatanggap ng survivorship pension. Kung kayo ay nasa kategoryang ito, kailangan